Tayo'y mag-aral. Sabay-sabay nating linangin mga bagong kaalaman. Meron ding kulitan at kwentuhan. Di kayo iiwan. Tayo'y magtutulungan. Dito sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Kasama niyo ako, Ma'am Lynn Escoto, ang lin-linang sa inyo. Halina, halina, ating tuklasin. Iba't ibang aralin ay ating alamin. Talas ng isip ay ating gamitin. Kalaman ay pagyamanin. Kasama niyo si Teacher Lynn. Pag-aralan natin ang Filipino. Mga bata, narito ako sa isang silid-aklatan bilang isang detective at may kailangan akong kumpirmahing report. Mayroon daw nagsingit dito ng isang libro na mayroong mga salitang hindi wasto ang paggamit ng malaki at maliit na letra. Kaya kailangan ko ito agad mahanap bago pa may makakuha nito at makabasa. Tulungan niyo ako maghanap, mga bata! Nakita niyo rin ba ang nakita ko, mga bata? Parang may hindi wasto sa pabalat ng aklat na ito. At alam niyo ba kung ano? Tama! Ang salitang Filipino sa titulo ay dapat nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay tiyak na ngalan ng isang asignatura. Magaling! Teka, hindi kaya ito ang libro na hinahanap natin? Mabuti pa silipin natin ang mga pahina nito. Oo nga, mayroong hindi wasto sa aklat na ito. Hindi wasto ang paggamit sa maliit at malaking letra. Sa mga salitang parke, palaruan, Rizal Park. Nakikita niyo ba kung anong salita ang hindi wasto, mga bata? Tama! Ang Rizal Park ay dapat nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay tiyak na ngalan ng isang lugar, hindi tulad ng parke at palaruan. Tingnan pa nga natin ang ibang pahina. Anong salita ang hindi tama ang paggamit ng maliit at malaking letra? Mahusay! Ang salitang aso. Dahil hindi ito tiyak na ngalan ng hayop, kaya dapat lamang ito ay mag-umpisa sa maliit na letra. Hindi katulad ng tagpi at blaki. Dahil ang mga salitang ito ay tiyak na ngalan ng hayop at kailangang mag-umpisa sa malaking letra. Buksan pa natin ang susunod na pahina. Alin ang salita na mali ang gamit ng maliit at malaking letra? Ang nurse ba? Ano? Ha? Doktor? Mahusay! Dahil ang mga salita sa libro ay mga di tiyak na ngalan ng tao at kapag ang salita ay di tiyak ang ngalan, ito dapat ay nag-uumpisa sa maliit na letra. Ilipat pa natin ang isang pahina. Ngayon naman, sa tatlong salita na ito, alin ang may maling gamit ng maliit at malaking letra?
Gumamela? Tama! Ito ay mali. Dahil ito ay tiyak na ngalan ng isang bulaklak. Kaya dapat ito ay nag-uumpisa sa malaking letra. Ang gagaling nyo talaga mga bata. Buksan natin ang huling pahina ng libro. Ano ang sagot ninyo? Tama! Ang salitang agila. Dahil ito ay tiyak na ngalan ng isang ibon. Kaya ito ay dapat nag-uumpisa sa malaking letra. Mabuti naman at agad nating nakita ang librong ating hinahanap. Mas maganda pa rito ay naitama natin ang mga ito. Napakahusay nyo talaga mga bata. Basta laging tatandaan, ang tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay dapat nagsisimula sa malaking letra at ang mga salitang hindi tiyak na ngalan ay nagsisimula naman sa maliit na letra. Makatutulong ang kaalamang ito sa inyong wastong pagsulap ng mga parirala o pangungusap. Naku, mukhang may bagong isang report para sa akin. Nakilala niyo ba ang bantas na ito? Ano nga ba ang tawag dito? Tama! Tandang padamdam. At ito ay ginagamit sa mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Kaya naman, ito ang simbolo na ginagamit sa amin sa mga mensaheng dapat agad na maaksyonan. Mabuti pa, basahin natin. Ikapit, Ma'am Lee, huwag mo na kayong lumisan sa silid-aklatan na inyong kinaroroonan. Isang bagong report ang dumating na may isa pang aklat na dapat niyong mahanap dahil hindi wasto ang bantas ng mga pangungusap dito. Mabuti na lamang at narito pa tayo mga bata. Magmadali na tayo sa paghahanap sa librong may mga maling bantas. Tulad ng napag-aralan natin, ang bantas ay may malaking papel sa isang pangungusap. Dahil sa tulong nito ay nakukumpleto ang nais ipahayag ng isang pangungusap. Kaya naman, mahalagang agad natin itong mahanap. Tingnan niyo mga bata, may naiwang bukas na libro sa ibabaw ng mesa. Sino kaya ang nag-iwan nito? At bakit niya ito iniwan? Mabuti pa ay silipin natin ang laman ng librong ito. Basahin natin. Nakita mo ba ang nawawala kong pantasa? Nako! Hindi wasto ang pangungusap na nakasulat sa libro. Sabi ko na nga ba at hindi pa pumapalya ang aking galing sa paghahanap. Mukhang ito na nga ang isa pang libro na pinapahanap sa akin. Muli nga nating balikan ang mga pahina nito. Basahin natin. Tama ba ang bantas na ginamit sa pangungusap? Mahusay! Ito ay mali. Ano ang dapat bantas nito? Tandang pananong? Tandang padamdam? O kuwit? Magaling! Tandang pananong! Dahil ang gamit ng pangungusap ay nagtatanong. Punta tayo sa susunod na pahina. Pulutin ninyo ang mga kalat. Tama ba ang bantas na ginamit sa pangungusap? Magaling! Ito ay mali. Ano dapat ang bantas nito? Tandang pananong? Tandang padamdam ba? O tuldok? Tandang pananong ba? Ha? Tuldok?
Tama! Dahil ang gamit ng pangungusap ay para mag-utos. Kapag ang pangungusap ay pautos, ito ay ginagamitan ng bantas na tuldok. Punta tayo sa susunod na pahina. Basahin natin. Bilisan ninyo, kunin ang mga gamit dahil may sunog. Tama ba ang bantas na ginamit sa pangungusap? Napakagaling! Ito ay mali. Ano ang dapat bantas nito? Tandang pananong? O tandang padamdam? O kuwit? Tama! Tandang padamdam. Dahil ang pangungusap ay nagsasaad ng matinding damdamin dahil sa sunog. Kapag ang pangungusap ay nagsasaad ng matinding damdamin, ito ay gumagamit ng bantas na tandang padamdam. Tunay nga na naiintindihan nyo ang ating aralin. Punta tayo sa susunod na pahina ng libro. Basahin muli natin. Maghugas ng kamay bago kumain. Mga bata, tama ba ang bantas na tuldok sa pangungusap? Mahusay! Tama nga ang bantas na ginamit dahil ang gamit ng pangungusap ay pautos. Punta na tayo sa susunod na pahina. Sina Lolit, Bebe, at Dani ay nag-e-ensayo ng sayaw. Tama ba ang bantas sa hulihan ng pangungusap? Mahusay! Tama nga ang bantas na ginamit dahil ang pangungusap ay nagsasalaysay. Ngunit, mayroon tayong hindi napansin pagkatapos ng salitang lolit. Kailangan, ito ay may bantas dahil kailangan nating huminto pansamantala bago ang susunod na salita. Ano ang ilalagay nating bantas? Tama! Ang bantas na kuwit. Kapag may pansamantalang paghinto sa pangungusap, ginagamitan natin ito ng bantas na kuwit. Sadyang kayo ay mahuhusay. Natapos nating maitama ang mga pangungusap sa aklat sa pamamagitan ng paglalagay ng wastong bantas. Bakit kaya napunta sa silid-aklatan na ito ang dalawang libro na iyon? Magandang araw po, Detective Ma'am Lynn. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Ako po pala si Pat at nais kong maging mahusay na manunulat ng aklat. Kaya naisip kong bumisita rito sa silid-aklatan ninyo. Kukopyahin ko po sana ang mga librong ito para mapag-aralan ko pagbalik ko doon sa aming mundo. Pero habang kinukopya ko, hindi sinasadyang nagkamali-mali na ang mga salita at pangungusap dito. Paumanhin po. Ganun ba, Pat? Kaya pala nagkaganon ang ayos ng mga salita sa mga pahina ng aklat. Pero naiayos na namin iyon. Tinulungan ako ng aking mga mag-aaral. Opo, nakita ko nga po. Napakahusay ng inyong mga mag-aaral. Kaya nga po, magpapatulong din po sana ako sa inyo na suriin ang mga pahina ng libro na aking sinusulat. Walang problema dyan. Dahil ang aking mga estudyante ay talagang matulungin. Sige, suriin natin ang mga libro. Sa pagsusuri dito, piliin ninyo ang letra na tumutukoy sa maling bahagi ng pangungusap. Pero kung wala namang mali sa pahayag, piliin ang letrang C. Narito na ang una nating susuriin. Nasaan ang iyong nanay? Mga bata, anong bahagi ng sinulat na pangungusap ang may maling gamit? Meron ba? Tama nga!
ang bahagi sa letrang A. Kailangan ang umpisa ng pangungusap ay laging nagsisimula sa malaking titik. Punta tayo sa susunod na pangungusap. Si Sonny ay nagwawalis. Anong bahagi ng sinulat na pangungusap ang may maling gamit? Meron ba? Tama! Ang bahagi sa letrang B. Mali nga ang paggamit ng bantas. Ano ang tamang bantas? Mahusay! Tuldok! Dahil ang pangungusap ay nagsasalaysay. Ang galing! Mahusay ninyong nagamit ang bantas sa pangungusap. Basahin natin ang susunod. Pumunta si Lina sa kanyang paaralan. Anong bahagi ng sinulat na pangungusap ang may maling gamit? Meron ba? Tama! Ang bahagi sa letrang B. Mali nga ang pagsulat ng salitang paaralan. Dahil ito ay di tiyak na ngalan ng isang lugar at kailangan ito ay nakasulat lamang sa maliit na titik. Mahuhusay talaga kayo! Para sa huling pangungusap. Aray! Ang sakit ng ngipin ko! Anong bahagi ng sinulat na pangungusap ang may maling gamit? Meron ba? Tama! Wasto ang pagkakasulat ng pangungusap, pati ang paggamit ng bantas. Dahil ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at ang pangungusap ay nagpapahayag ng masidhing damdamin. Kaya gumamit ng bantas na tandang padamdam. Mahusay! Tunay nga na kayo ay mahuhusay, mga bata. Ngayon ay maaari ko na ipaimprenta ang aking libro dahil ito ay inyo nang nasuri at naiwasto. Maraming salamat, mga bata! At sa inyo rin, Ma'am Lynn. Sige, ipapaimprenta ko na ito. Hanggang sa muli! Ang galing naman ninyo, mga bata! Nasagot nyo ng buong kahusayan ang mga gawain natin sa araw na ito. At natulungan ninyo pa si Pat na manunulat. Tandaan, sa pamamagitan ng paggamit ng malaki at maliliit na titik at tamang bantas, ay mas magiging maayos ang pagbasa at pagsulat ng ating mga pangungusap. At nakukuha natin ang mensahe na nais ipahatid nito. Para sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episode, at ngayong araw, maaari nyo pa rin mapanood ang ating Grade 2 Filipino videos sa ating official DepEd TV YouTube channel. Isang kasiyasiya na naman at nakaaaliw na aralin at kwentuhan ngayong araw. Lagi lamang tumutok dito lamang sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Muli, ako si Ma'am Lynn na nagpapaalala lagi sa inyo, walang bagay na mahirap sa taong may pangarap. Hanggang sa muli, paalam!